nandito ako ngayon sa Osaka Station. So, galing ako ng Harukas sa Tennoji. Pero all the way from my house in Tokotsuenmae. So, technically, I'm going to Kobe. So, as you can see, maraming tao. Ang daming transfer actually. Medyo masalimuot. But anyway, andito na ako and I'm about to wait for the train, rapid train papuntang Kobe. So, yung kinuha ko is Kansai Pass. So, if you're planning to visit Japan, kumuha kayo ng 3-day pass kasi pupunta ako ng Kyoto tomorrow. So, magagamit ko ba yung for Kyoto and Nara. So, technically, ito ang drama ko ngayon. So, ayan, ang daming tao. Busy. Busy lahat ang mga kaganapan dito. So, the weather is ano naman, medyo masalimuot. Maulan. May bagyo ata. So, nakarating ako dito medyo safe naman dahil wala naman ako masyadong aberya. Dahil nag-train, transfer. Oro transfer. So, gumamit lang kayo ng Navi time for the app para hindi kayo malito. So, anyway, I'm going to Kobe. And then, from there, we'll see. Kasi kasama yan sa 3-day pass ko na inactivate ko today. Okay, Doc. I'll wait for the outcome of my vlog. Okay guys, welcome to Kobe. As you can see, ako ay nasa Kobe Station under JR Line. So, kung nagbabala kayong pumunta ng Kobe from Osaka, ang gamitin nyo is Kansai Pass 3 days. Kasi sa Kansai Pass 3 days, malilibot mo na. Pwede kang mag Kyoto, pwede kang mag Nara, pwede kang mag Kobe. Kaya lang, I'm not sure kung magagamit mo yan in a span of 3 days. Pero kung yun lang itinerary mo within Osaka as well, so why not? Pero within the whole day, kasi malayo, takes about an hour or 2. Saka ang transfer ay ikot. Anyway, andito ako sa Kobe. So as you can see, so ako ay pupunta ng Kobe Port area. Sikat yun eh. Hindi ko napunta yun last time. So this time, walk with faith lang daw tayo, sabi ni Kuya sa assistant. So, this is it, Pansit. I'll keep you posted pag ako ay nasa Kobe at ito ibinablog ko. Kasi ito ay Kobe Trip 2026. Dito lang sa Osaka. Okay, docs. See you! Good morning! Welcome to my vlog. This time ako ay nasa Kobe at ako ay nasa Minutagawa Shrine. So, ito ay napaka-malapit lang actually sa Kobe. Pinakadulo lang, tanong nyo lang sa information. But technically, ito ay nasa number 14 exit. So, kung nagbabala kayong pumunta ng Kobe, sadyain nyo ito.
ito ang mga bubungad sa inyo sa Minutagawa Shrine. Familiar ako dito actually. I've been here quite a while. So, medyo matagal-tagal na akong hindi nakapunta ng Kobe. Kasi last time I was in Osaka, hindi ko nasadya dahil wala akong pass. Nagstay lang ako ng ilang days kakarampa sa Osaka and then I headed to Kyoto. So kung nagbabalak kayong pumunta-puntahan nyo itong lugar na ito. Maganda. So anyway, ako ay pupunta sa isa sa mga shrine doon sa harapan. At bibisitahin ko ang Torii Gate nila. Very popular ito sa Japan. And then itong Torii Bridge o Torii Gate din na makikita mo lang sa Fushimi Inari. Nandito rin sa Kyoto. So saglitin natin. Anyway, let's go and headed to shrine. Maliit lang ito actually. So, ito lang siya. Yan, tapos ito na. Actually, paglabas ko lang ng ng court, punta lang ako sa pinakadulo ng exit as per advice ng babae doon sa information. And then ito na, bumuha na sa akin, nasa gilid lang. So, kung nagbabala kayong pumunta ng Kobe, sadyain nyo ito. Anyway, may binigay siyang alternative. So, puntahan na lang natin yun mamaya. But for the meantime, dito muna tayo mag-relax. And after this, check naman tayo ng another itinerary. Okay, so andito ako sa Minutagawa Shrine. Dito lang sa Kobe. Okay, welcome back to my channel. This time ako ay nasa loob na ng shrine ng Minutagawa. So as you can see, medyo tahimik siya actually. Ito very popular ito, especially sa I think sa ata, Tokyo. Nakita ko ito eh. So sa mga shrine doon. Yung mga letters na gusto mong i-request. Nevertheless, pasok tayo dito sa side. Bear with me kasi medyo hindi magandang weather. So, kung nagbabalak kayong pumunta at sadyain nito, schedule nyo na lang kasi medyo may bagyo. So, eto ang shrine ng Minutagawa. Very payak, simple. So, magandang aura ko dito in fairness. So kung nagbabalak kayong pumunta ng Kobe at sadyain nito, walang kayo ng Kansai Pass. Depende na lang, mamili na lang kayo kung ano doon. 3 days, unlimited 6 days. Attractions pa sa Osaka. Nevertheless, ito, Yogo pa nga meron. And then there's another one which is Kinichi. So, not sure kung part pa yun ng na travel pass ko. Anyway, eto siya. Sasadyain mo lang talaga. Dito lang sa Kobe. At medyo maganda siyang itinerary. Masarap dito ang Kobe beef actually. So, try natin later. Magkaroon pa. Kahit very light na. Okay, dogs. Eto ang Kobe na isa sa mga shrine. Dito lang sa Kobe Port area o Kobe Shrine. Welcome back to my channel. This time ako ay nasa Sanomiya. So as you can see, part pa rin to ng Kobe Station. Pero sumaglit na rin ako after ng Kobe dito sa Minutagawa. Pumunta na ako dito sa Sanomiya sa Ikuta Shrine. Ask for advice for mga information. So kung nagbabalak ko muna ng Kobe at
gusto nyong silatin itong lugar na ito, feel free to explore this area. Maganda siya. Isang stop lang ito siya sa sa Kobe Station. So medyo hindi lang maganda ang weather, but nevertheless perfect siya for exploration at saka vlogging. So this is it. Ito ang Ikuta Shrine. Maganda siyang puntahan. Medyo mas malaki ka ng very very light sa Binatugawa. Ito medyo malaki siya. Yan o. Plus this one. Yung dalawang torii gate na makikita mo. So sasadyain mo lang talaga. Ito ang Ikuta Shrine. Meron pang likod. So technically ito ang mga puntahan ng mga turista. Kung medyo malakas pa pangangatawan nyo, saglitin mo lang sa lugar na ito. Okay, dogs? Okay guys, welcome back to my channel. This time ako ay nasa Ikuta Shrine pa rin. Pero manghalang ako dito sa torii gates ito marami. Anyway, part pa rin ito na Ikuta Shrine. So kung nagbabala kayong pumunta ng what's this? Kobe, sagdain nyo tong Ikuta Shrine. Nasa Sanomiya lang siya. Maganda siya guys. Napakaganda ng ambience at mamamangha ka. So, maliit, may kalaki lang ng very very light dito sa Binatugawa. Pero at least masisilat mo itong shrine nito pag ikaw ay nasa Kobe. Medyo hindi na maganda ang weather, but pak na pak pa rin at gala to the max ang drama natin. This is it. Ito ang shrine na matatagpuan mo sa Kobe. Anyway, medyo lumalakas na kasing ulan, kaya medyo ang ganda nito, itong torii gate na ito. Sadyain nyo ito. Malapit lang ito sa Kobe Station. Okay guys, welcome to my vlog. This time, ako ay nasa mismong harap ng Kobe Tower, Kobe Port Tower, Kobe Port area na matatagpuan mo lang dito sa Kobe. So, medyo mahaba-haba ang nilakad ko ng very light, almost 15 minutes. So, dito ako ngayon sa Mutomachi actually, at malapitan ko siyang nakita dito sa area na ito. So kung nagbabalak kayong pumunta ng Kobe at saglitin ito, Mutomachi ang pinakamaganda. Pasok na pasok sa banga. Medyo cloudy at saka medyo maambon ng very light, pero nevertheless nakisama naman siya, hindi siya umulan ng malakas. May bus pala dun, no? So I'll take the bus na lang siguro later pagbalik ko ng Mutomachi Station. Anyway, to wrap up, eto po ang Kobe. So medyo masalimuot siya puntahan, malayo, kasi nga talagang sasadyain mo from Osaka papuntang Kobe, pero bababa ka na hindi sa Kobe Station kundi sa Sanomiya and or Mutomachi. Mutomachi ang pinakamalapit, walk with faith na lang. So this is it. Ito po ang Kobe Tower.
Hello guys, welcome back to my channel. Anyway, nalukring ako. Lakas ang ulan. Nakarating na ako dito sa JR station ng Motomachi. So, napuntahan ko rin finally ang malapitan, ang Kobe Port Tower na nandito lang sa Motomachi. Lalakarin ko na lang bonggang-bongga. Meron talagang medyo maulan. Kaya medyo na burao ako. But nevertheless, success. Challenge accepted. Ako ay nakapunta ng malapitan, closer, mismo sa loob pa mismo ng Kobe Tower. So kung nagbabalakang pumunta ng Kobe at sadyain siya, huwag kayong pumunta ng Kobe Station. Motomachi, lalakarin mo lang yan. May dumaan pang parang-parang. So anyway, ako ay pabalik na ng Osaka. At ang Osaka, ako ay didiretso na ng Shinimamiya sa lugar ko. Kung saan mag-aayos ako, magre-relax at ako ay magsasama nila. So this is it. Ito po ang vlog ko sa Kobe trip for today's. Using my mini Kansai Pass valid for 3 days. Ngayon pinactivate. So actually hanggang 27 magagamit ko pa sa 28 magagamit ko sa trip ko sa Kyoto. Of course, I'll be visiting Nara and Kyoto as well. Okay, this is it. Hello guys, good morning. Right now, ako ay nandito sa JR Osaka Station. Technically, galing ako ng Dubutsunmae. And out na ako sa accommodation ko here in Osaka. And I'm going to, what's this? Kyoto. So right now, binabagtas ko ang train from, what's this? From Dubutsunmae to Osaka Station via JR Kansai Pass. So technically, ang sasakyan ko mostly ay JR. So since meron naman JR papuntang Kyoto, so dito ako dinala sa Umeda Station. So pupunta tayo ng Umeda, and then from Umeda, exit lang tayo sa number 9, and then go tayo sa JR Osaka Station papuntang Kyoto. So gamit ko ang Kansai Pass, as you can see. Yan ang Kansai Pass. So 3 days ito. Hanggang 28 pa ito dahil inactivate ko na siya ng 26. So marami tayong mapupuntahan this time. So sit back and relax. At pupunta tayo ng Kyoto naman for another 4 days of my travel. So babagtasin ko ang Nara, Kyoto, Arashiyama, at kung ano-ano pang lugar dyan sa Kyoto area. So, tapos na tayo sa Osaka at Kobe. Sa Kyoto naman tayo for the remaining 4 days of my travel. So, I'll keep you posted. Basta relax lang and enjoy my vlog only here at Osaka and Kyoto. Okay, so nakapasok na tayo. So, sabi dito sa line is JR Kyoto Platform 8. So dito tayo sa 8 papuntang Kyoto. Ang ganda ng nila ng tren nila. Look rin kaya JR Kyoto. So madali lang naman, susundan mo lang ang susundan mo lang ang guide ng tren para makapunta ka na kaagad sa destination mo. Otherwise, maliligaw ka. So, kung hesitant ka naman, magtanong ka lang. So, ako ay papunta ng Kyoto. So, platform yan. As you can see dito sa signboard nila. Dito sa bilis nila.
nakakaloka. So, very relaxing. Ito lang ang drama natin. So, medyo may konting stress lang kasi gusto naman ang bag ko. Dati isa lang yan, ngayon naging dalawa. Nakakaloka, diba? Anyway, andito ako ngayon sa Osaka Station at medyo busy-busy ng very light. Tagsa ito kahapon, nakakaloka. Galing ako ng Kobe. Anyway, medyo relax naman ng Kyoto. So, medyo hindi ako magiging hassle. Sana yung pagdating ko ng Kyoto, hindi masyadong mahal. Kasi as you can see, medyo kulimlim na naman siya. So, natapulan na naman din. May bagyo kasi. So, sit back and relax at makakarating tayo ng Kyoto via bullet train dito lang sa Osaka Station. Good morning everyone. So, excited na ba kayo? Anyway, ako excited na rin kasi another journey ko at ulit. Ako ay nasa Kyoto Station. Dito lang sa Kyoto. So, galing ako na Osaka, nag-Kobe ako, and some other places. Ako ay nag-end na ng journey ko doon. So, dito naman ako for the remaining days and stay. So, nandito ako guys sa Kyoto. Nag-train lang ako. Took me about siguro mga an hour from Osaka Station. Pero galing ako ng Umeda. So, mabilis lang naman. Gumamit ako ng Kansai Pass. And then from Kansai Pass, 3 days naman yun valid. So, inactivate ko lang siya ng 26 to 27 and 28. So, meron pa akong remaining na 2 days. So, anyway, ako ay nandito sa tapat ng Kyoto Station. So, kung nagbabalak yung pumunta at gawing journey ito, feel free kasi napakagandang i-explore ang Kyoto. Maraming places to visit here, especially mga historical sites ng temples and shrines. So, this is it. Ako ay babagtas na sa akin dahil papunta sa aking accommodation, and then from there I'll take it somewhere kung saan ako pwedeng sumilat ng panibagong journey. This is it, Kyoto Station, only here at the Kyoto. Okay, welcome back to my channel. This time ako ay nag-send na ng aking luggage sa reception. So for the meantime, ako ay rampage muna ng very light dito sa isang temple na nabisita ko years back. Malapit lang naman siya, walking distance. Actually, I'm facing my accommodation in front of Aeon Mall. So, napakalapit. And then,
from here, going right, may ano dyan, may shrine dyan na pupuntahan natin. So this is it. Ako po ay nasa Kyoto at binabagtas ko tong lugar na to for the time being at i-enjoy ko siya for the remaining 4 days bago ako bumalik ng Pilipinas. May front ang senaryo ng Shinkansen na nasa taas. Dumaan. Anyway, this is it. Papunta tayo sa isang temple dito sa Kyoto, malapit lang sa aking accommodation.